kailangan maging extra careful tayo when it comes to driving, lalong-lalo na sa EDSA. Anything can happen. Accident can happen. Hi everyone! It's Lourdes Galang of Wealthy Moms Club. So in today's video, again, tungkol ulit sa pagdadrive. So I just want to share with you yung driving journey ko, no? Especially, it's a driving journey with God talaga. Because I didn't have anyone, like my husband is not around to teach me or to mentor me or to guide me when it comes to driving after ko matuto sa driving school. And I know naman that this is the season where God allowed me na ako lang at siya ang mentor ko sa pagdadrive. So I just want to share with you guys how I prepared myself sa pagdadrive sa EDSA. Kasi I remember, my husband told me na kahit matuto daw ako noon na mag-drive, hindi niya ako i-allow na mag-drive sa EDSA. So natatakot siya na baka pag nag-drive ako sa EDSA, hindi na ako makabalik ng buhay. Kasi alam naman natin na talagang sobrang nakakatakot mag-drive sa EDSA, lalo na for women like me or moms like me na syempre may mga inaalala din na mga anak na kailangan pag-uwian sa bahay. So talagang kailangan maging extra careful tayo when it comes to driving, lalo na sa EDSA. So I just want to share with you kung ano yung mga preparations na ginawa ko before I really made that decision na okay, ready na ako na mag-drive sa EDSA. So unang-una nanood ako ng maraming video sa Visor, yung mga footages or mga videos ng mga merong dashcam. Tapos pinag-aralan ko yung mga galaw ng mga pasaway na driver. 'Di ba? Sabi nga nila, keep your enemies closer, or para sa akin, know your enemies closer. So kailangan ko maintindihan yung psychology ng mga makakasabayan ko if ever sa EDSA, yung ano ba yung psychology ng mga driver na to, like how do they behave. So para sa akin, it was my way of equipping myself kung ano yung makakasalubong ko, kung ano yung mga utak or mindset or psychology or thinking ng mga driver na makakasabayan ko sa EDSA. So that's one thing that I did. Nagbabad talaga ako sa panonood. Hindi lang naman sa Visor. Basta nanood ako sa YouTube din ng mga dashcam videos. Diba? May mga nag-upload nun eh. So somehow, nagkaroon ako ng idea paano gumalaw yung mga nagmamotor, yung mga pasaway na driver, ganyan. So somehow, nabigyan ako ng idea kung ano yung i-expect ko. Tapos syempre pangalawa, a lot of prayers talaga. Kailangan mo yon ng maraming prayers and encouragement from the Lord na pagsabak mo talaga sa EDSA, you know that you are protected with legions of angels ng Panginoon when you're driving the car. Kasi anything can happen. Accident can happen. Hindi mo naman maiiwasan yon kasi kahit na sigurong galing mo sa pagdadrive or kahit na napag-aralan mo na yung psychology or thinking or mindset ng mga kasabayan mo sa pagdadrive, hindi mo maiiwasan, may mga drivers talaga na pasaway na idadamay ka dun sa aksidente. So it's really important that you prepare yourself with a lot of prayers, lalo na in asking God for the courage and confidence sa pagdadrive sa EDSA. So for me, yun lang naman ang ginawa ko, I think, na nakatulong sa akin to prepare myself nung time na nag-decide ako na okay, kaya ko na mag-drive sa EDSA. And siguro pang third is that not overthinking anymore and just doing it. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kung kaya mo unless you're there. 'Di ba? Hindi mo malalaman kung masusurvive mo ba ang pagdadrive sa EDSA at makakayanan mo ba ang pagdadrive sa EDSA unless you really do it and just go and drive sa EDSA para malaman mo how it really is to really drive sa EDSA. So I think yun lang yung naging preparation ko when I decided to drive sa EDSA. So I pray that this video encouraged you, especially to all women out there, tsaka sa mga moms na medyo takot pa na mag-drive sa EDSA. So I hope that it encouraged you, and I pray that you'll have the courage and confidence to drive in EDSA. Thank you. God bless. See you on my next video. Bye.